Sa digmaang puno ng mga kauna-unahan sa mundo, may nagawa na namang bago ang Ukraine. Nasa malapit sa St. Petersburg, ang base ng hukbong dagat ng Kronstadt. Opisyal na punong himpilan ng Baltic Fleet ng Russia, base raw na hindi matinag. Pero, dumating ang Ukraine at kumatok. Burahin na natin yan. Sinalakay ng Ukraine ang base gamit ang drone sa magdamag bilang malinaw na mensahe kay Putin. Target na ngayon ang pinakamalakas na pantalan ng hukbong dagat ng Russia. Mas pinatindi pa, tinamaan ng Ukraine sa Kronstadt ang isang bagay na di na mapapalitan ng Russia. Malalaman natin maya-maya kung ano yun. Una, ang pag-atake. Malaki ito. Ito ang pinakabagong senyales na walang ligtas ang Russia sa mga drone ng Ukraine. May detalye ang The War Zone TWZ sa ulat noong Hunyo 3. Lumipad magdamag ang mga drone ng Ukraine ng daan-daang milya papunta sa base ng hukbong dagat ng Kronstadt. Hindi ito ordinaryong base. Isa ito sa pinaka-prestihiyosong pag-aari ng hukbong dagat ng Russia. Matatagpuan sa lungsod na bayan ni Putin at itinuturing na hiyas ng Russia sa imaheng nais ipakita ni Putin sa mundo. Nadunisan lang ng mga drone ng Ukraine ang hiyas na yon. May dapat ipagpasalamat si Putin sa unang hiwalay na puwersa ng Ukraine ukol sa unmanned systems. Ang unit na yon ang nagkoordina ng pag-atake at makikita natin ito sa ilang kawili-wiling salik. Una, merong mga kuha mula sa pag-atake. Ipinapahiwatig nito ang may lokal na operator malapit sa base ng hukbong dagat ng Russia na nagdidirekta ng kilos. Ipinapahiwatig nito na ang Ukraine ay may drone operator sa labas ng kanilang teritoryo o ginamit ng Ukraine ang SATCOM link para sa kanilang mga drone, kaya hindi napigilan ng electronic warfare ng Russia ang mga ito. Wala sa dalawang senaryo ang maganda para kay Putin. Pareho nitong sinasabi sa kanya nang sinasabing hindi kayang galawin na base ng Kronstadt ay hindi pala kasing protektado gaya ng akala niya. Posible ring gumamit ng short-range drone ang Ukraine sa pag-atake sa naval base ng Russia. Pero malabo ito. Kakailanganin ng Ukraine na magpadala ng mothership sa paligid ng base para maglabas ng mga drone. Kaya ng Ukraine gawin yon. May kumakalat ng larawan ng drone-carrying destroyer na gawa mula sa Aeroprat AA, 32 Lightsport aircraft. Noong Mayo, 26 iniulat ng Forbes na inangkop ng Ukraine ang kanilang naval drone para magdala ng FPV drone sa target bago umatake. Anumang paraan ang ginamit, pareho pa rin ang resulta. Ang unang hiwalay na sento ng puwersa ng Ukraine para sa unmanned system ay tinama ng isang base na hindi dapat naabot. Habang nandoon, sinira ng mga drone ang isang bagay na hindi mapapalitan ng Russia. Bago yung talakayin, may mga detalye pa ukol sa Kronstadt Naval Base na nagpapakitang kahanga-hanga ang pag-atake ng Ukraine. Ayon sa United, 24 media, matagal lang mahalagang kuta ng hukbong dagat ng Russia ang base na ito at isa sa dalawang pangunahing base ng Baltic Fleet para mapanatili ang kontrol sa Baltic Sea. Mga 20 kilometro mula St. Petersburg, mahigpit daw binabantayan ang base. Nagbibigay ito sa Russia ng malinaw na ruta papasok sa Gulf of Finland na nagiging dahilan para mapanatili ng Russia ang palagiang banta laban sa silangang bahagi ng NATO. Ginagamit ng Russia ang base para mag-host ng mga korbeta, patrol vessel at support ship at nagkataon ding may mga pasilidad ito para sa pagkukumpuni at pagpapanatili upang mapanatiling nasa ayos ang Baltic Fleet. Tandaan ang mga pasilidad na yan, babalikan natin mamaya. Marahil ang pinakamalaking papel na ginagampanan ng Kronstadt para sa Russia ay ang pagiging base na nagsisilbing bantay pasukan. Anumang banta sa dagat na susubok na makarating sa Russia sa pamamagitan ng Baltic Sea ay kailangang dumaan muna sa base na ito. Iyan ang pangunahing dahilan kung bakit napakahalaga nito para sa Russia. Kung mawawala ang Kronstadt, hihina ang depensa ng Rusya. Hindi matitiis ni Putin yon. Desperado ang matatag na leader ng Russia na ipakita ang kapangyarihan, lalo na habang humihina ang opensiba ng Russia sa Ukraine na iyang tagsibol at taginit. Kung tinatamaan ng Ukraine ang base na panlaban sa pagsalakay mula Baltic papuntang Russia, lumalabas na mahina ang Russia. Ngunit nitong mga buwan, naging eksperto ang Ukraine sa paglantad kay Putin. Nakita natin yan noong ika-3 ng Hunyo dahil ang Kronstadt Naval Base ay hindi lang ang tanging target sa St. Petersburg na nakaranas ng galit ng mga drone ng Ukraine. Mukhang ang mga pagsabog ng Ukraine sa Baltic, bahagi ng kampanya sa St. Petersburg, ay para ipahiya si Putin. Tinarget ng Ukraine ang St. Petersburg Oil Terminal, isa sa pinakamalaking sentro ng oil export ng Russia. Ayon sa CNN, mahalagang terminal na yon sa lohistika at pag-export ng gasolina ng Russia, kaya ang pagkawala nito ay magdudulot ng malaking problema sa mga tauhan ni Putin. Gayunpaman,
Ang mga pag-atake sa St. Petersburg ay hindi lang tungkol sa pagsira sa mga yaman ng hukbong dagat ng Russia at infrastruktura ng langis nito. Napaka-perpekto ng tiyempo. Lumapag ang mga drone ng Ukraine sa araw ng pagsisimula ng St. Petersburg International Economic Forum. Ang taon ng Russian Davos ay dinadaluhan ng libu-libong tao mula sa iba't ibang bansa at madalas si Putin ang pangunahing tagapagsalita sa pagtatapos. Ang ika-3 ng Hunyo ay inasahan sanang maging araw kung kailan ang St. Petersburg ay magiging simbolo ng lakas ng ekonomiya ng Russia. Sa halip, napuno ng usok ang hangin at ang usapan ay sa mga drone ng Ukraine, hindi sa pagsisikap ni Putin sa ugnayang pang-ekonomiya. Napahiya na lang ang leader ng Russia. Malamang lilitaw pa rin siya sa forum, pero hindi niya matatakasan ang kahihiyang dulot ng Ukraine. Kinumpirma ni Pangulong Volodymyr Zelensky na ang Ukraine ang nasa likod ng bagong serye ng pag-atake. Ayon kay Zelensky, may magagandang resulta mula sa mga pangmalayang pag-atake ng SSU, Unmanned Systems Forces, Special Operations Forces, Defense Intelligence ng Ministry of Defense ng Ukraine, at State Border Guard Service. Tinukoy niya ang oil terminal sa St. Petersburg, habang sinabi rin ng Pangulo ng Ukraine na mga target na purong militar sa base ng Kronstadt na tinamaan. Mababaw pa yan. Sa totoo, ang nangyari sa Kronstadt ang sentrong balita sa mga atake ng Ukraine sa St. Petersburg. Ang dahilan nito ay dahil sa isang partikular na bagay na nasusunog na yon dahil sa mga drone ng Ukraine. Ang bagay na yon ay hindi mapapalitan para sa Russia. At noon, ito ay may mahalagang papel sa pagtiyak na makarating sa kanilang destinasyon ang mga barko ng Shadow Fleet na dumadaan sa Baltic. Bago naming ibahagi ang tinamaan ng Ukraine sa Kronstadt, paalala lang, nanonood ka ng The Military Show kung saan buong kwento ang hatid namin, hindi lang headline. Kung nagustuhan mo ang pinapanood, mag-subscribe para hindi mo mamiss ang aming mga video. May barkong nakatago sa loob ng naval base ng Kronstadt. Ang Russian corvette na Boyki ay kinukumpuni sa base bago ipadala muli sa Baltic, kung saan maaari pa rin itong magbanta ayon sa gusto ni Putin. Hindi na mangyayari yon. Nahanap ng Ukraine ang barko ng Russia sa base na akalang ligtas at matinding tinamaan ito ng mga drone. Naglabas si Robert Brovdy, commander ng Unmanned Systems Forces ng Ukraine, ng video na nagpapakita ng pagtama ng Ukraine sa target sa Kronstadt noong Hunyo 3. Ang footage ayon sa TWZ ay mula sa paparating ng mga drone at nagpapakita na dalawang unmanned aerial vehicles ng Ukraine ang direktang tumama sa Boyki. Kinailangang makapasok ng malalim ang mga drone ng Ukraine sa base ng Kronstadt para marating ang dry dock at malamang ay nalusutan nila ang air defense ng Russia. Habang tinatamaan ng drone ang target, kitang-kitang mga pagsabog na nagpapakitang hindi na makakalayag agad ang corvette ng Russia. Ang ikalawang atake ang nagdulot ng pinsala. Iniulat ng Euromaidan Press na tumama ang pangalawang drone ng Ukraine sa gitna ng corvette ng Russia at nagdulot ng malaking sunog sa tulay ng Boyki. Ngunit hindi ang sunog ang pangunahing balita. Tinarget ng Ukraine ang gitnang palo dahil naroon ang pinakamahal at mahalagang electronics ng barkong pandigma na Boyki. Nasunog ang 4 o 2 airborne surveillance radar ng corvette ng Russia dahil sa drone ng Ukraine. May electronic warfare system, navigational system, at Monument A guided missile radar ito na lahat nakaimbak sa mismong lugar na tinamaan ng mga drone ng Ukraine. Maring hindi nalunod ng Ukraine ang Boyki, pero parang gano'n na rin. Kung wala ang mga kagamitang yon, halos patay na ang barko sa tubig, lalo na pagdating sa pagiging kapaki-pakinabang nito sa Baltic Fleet. Nabulag na si Boyki at nawala pang mga gamit na sana'y pipigil sa mga ganitong pag-atake. Madaling tamaan, sirang barko na inalis na sa serbisyo, at di alam kung kailan gagamitin muli. Makikikita sa satellite images na hindi na maitago ng Russia ang pinsala. Ipinapakita ng mga larawang iyon ang mga bumbero na sinusubukang apulahin ng apoy sa barko. Tinamaan ng itim na usok ang tulay at ture dahil sa apoy at bahagyang gumuho ang mga ito. Hindi rin maganda para sa mga elektronikong bahaging nasa sentro ng Boyki na nakaligtas sa apoy. Nadulot ng mga drone ng Ukraine ang tubig na ginamit sa pag-apula nito. Maraming corvette ang dapat ayusin ng Russia sa hinaharap. Malaki ang posibilidad na tuluyan ng isuko ng Russia ang Boyki, lalo na kung mas malaki pa ang pinsala ng mga drone ng Ukraine kaysa sa nakikita natin ngayon. Para sa Russia, ang pagkawala ng Boyki ay magiging malaking problema para sa posisyong militar ng bansa sa Baltic. Sa pinakamainam itong kondisyon, mapanganib itong barko. Isa ito sa pinakamodernong barko ng Russia, kabilang sa project 20,300 at 80 Strela Gushi class corvettes,
na idinisin niyong kayang gampanan ang iba't ibang tungkulin sa dagat. Ang Boyki ay kayang harapin ang banta sa ibabaw, submarino, at himpapawid, at nasa Baltic Fleet mula 2013. Ang dahilan kung bakit ito nasa Kronstadt Naval Base sa simula pa lang ay walang kinalaman sa pagkasira nito habang ginagampanan ang tungkulin. Pumasok ang Boyki sa base noong Pebrero para sa regular na pagkukumpuni matapos ang mahigit isang dekadang paglilingkod sa dagat. Ang dating mabilisang pagkukumpuni ay naging bangungot para sa Rusya. Mas matagal mananatili sa Kronstadt ang barkong may 100 kanyon, mga K-35 anti-ship missile at Redoubt Air Defense System kaysa inaasahan ng Rusya. Kahit masakit para sa Baltic Fleet, mas malaking hamon ito sa mga barko ng Shadow Fleet na nagdadala ng langis ng Rusya sa Baltic para ibenta sa ibang bansa. Ayon kay Brovdi, may makulay na kasaysayan ng paglalakbay at pakikipagsapalaran ng Boyki sa mga hangganan ng NATO habang sinasamahan ang Shadow Fleet. Ang barko ay nagsilbing eskortang militar para sa mga kahina-hinalang tanker na ginagamit ng Rusya kapwa sa pagdadala ng langis at gas at sa pagsasagawa ng hybrid warfare laban sa mga bansang kasapi ng NATO, kabilang ang pagsabotahe sa mga kable sa ilalim ng dagat at pagpapalipad ng mga drone papasok sa teritoryo ng NATO. Kaya ang pagkawala ng Boyki ay hindi lang masamang balita para sa Rusya. Isa itong malaking tulong para sa NATO habang sinusubukan nitong pigilan ang paggamit ng Rusya sa Shadow Fleet para iwasan ang mga parusa. Mahalaga ang fleet na yan para kay Putin. Sabi ng Royal United Services Institute, gumastos ang Rusya ng hindi bababa sa $14 bilyong para buuin ang fleet ng mga kahina-hinalang barko at kumita pa ng mas maraming bilyong dolyar mula sa langis dahil sa kanilang serbisyo. Ayon sa Japan Forward, hanggang 40% ng budget ni Putin para sa digmaan sa Ukraine ay galing sa buwis ng kita ng mga barkong ito. Pag nasira ang Shadow Fleet, babagsak ang makinang pandigma ni Putin. Ang pagpapatumba ng korbetang nagpoprotekta sa mga tanker ni Putin ay malaking hakbang. Nakakahiya ito para sa Russia dahil sa ginawa ng Ukraine. Nagbibigay ito ng oportunidad para samsamin ang mga barko ng Shadow Fleet. Nakikita na nating kumikilos ang mga bansa ng NATO sa pagtanggal ng mga oil vessel ni Putin. 2 araw bago atakihin ng Ukraine ang Baltic, nasabat ng France ang oil tanker na Tagore 4 na raang nautical miles mula sa Atlantic. Baybayin nito. At may ilan pang ibang pagsabat ang nangyari. Lahat ng ito ay nagdulot ng sakit sa Shadow Fleet ni Putin. Ngayon na hindi na magagamit ang Boyki para hadlangan ang mga posibleng sumabat, maaring mas marami pa tayong makitang mga barko ng Shadow Fleet na nahuhuli. Marahil ang mga binhi ng isang bagong estratehiya ay kakatanim pa lang. Winawasak ng Ukraine ang Baltic Fleet ng Rusya at hinaharang na ng mga kaalyado ang Shadow Fleet sa pagbebenta ng langis. Gusto nang palitan ng Rusya ang Boyki agad. Pero may malaking problema. Halos di mapapalitan ng barko. 6 lang ang nagawang Project 2,300 at 80 na barko ng Rusya sa simula at mukhang wala nang ibang ginagawa. Kung magpapadala si Putin ng kurbeta sa dagat Baltiko, kailangan niyang pahinain ang ibang bahagi ng hukbong dagat ng Rusya. Depende sa tindi ng pinsalang dulot ng drone ng Ukraine, maaring hindi na maresolba ng Rusya ang Boyki, na ngayon ay naka-standby sa pinakamalagang base nila sa Baltiko. Malaking alalahanin na rin ang elektronikong tinamaan ng Ukraine. Dahil sa 10,000 parusa ng kanluran, mahihirapan ng Rusya kumuha ng pamalit na piyesa para sa mga elektronikong yon. Gayunpaman, may isa pang aspeto dito, Ukraine. Lalo na ang mga tagagawa ng barko sa Ukraine. Bagamat bagong dagdag sa hukbong dagat ng Rusya, hindi pa rin modernong barko ang Project 20,380. Ayon sa Euromaidan Press, may mga makinang hindi episyente at mahihina ang sistema ng propulsyon ng barko, na nagpapakita na sinubukang paghaluin ng Rusya ang Soviet na teknolohiya at modernong electronics para magbukang mas moderno ang corvette kaysa sa aktwal na kalagayan nito. Ngayon, hulaan mo kung aling bansa ang gumagawa ng mga makina na ginagamit sa Project 20,380 corvette hanggang noong 2014. Ito ay Ukraine. Mula nang simulan ng Rusya ang agresyon sa Ukraine noong 2014, wala nang bagong makina para sa Project 20,300 at 80 na napunta sa hukbong dagat ni Putin. Idagdag mo pa dyan ang katotohanang ang industriya ng paggawa ng barko ng Rusya ay lubos ng magulo ngayon. Sabi ng Defense 24, karamihan sa hukbong dagat ng Rusya ay lumapang Soviet na barkong pandigma at hindi kayang tugunan ng mga Russian shipbuilder ang mataas na demand para sa mga bagong barko. Hindi rin natutulungan ng Rusya ang sarili dahil halos lahat ng pondo ng hukbong dagat ay napupunta sa nuclear submarino.
Kaya kulang na kulang sa pondo ang mga barkong pangibabaw. Kung nasira ng Ukraine ang makina ng Boyki, iisa lang ang ibig sabihin nito. Hindi na makakabiyahe sa Baltic ang korbeto ng Russia. Nang sinabi naming may tinamaan ang Ukraine na hindi mapapalitan, yun ang ibig naming sabihin. Hindi dahil ang Boyki ay isang kahangahangang halimbawa ng makabagong teknolohiya na mahirap kopyahin ng Russia. Dahil magulo ang paggawa ng barko at pondo ng Russian Navy, ang barkong madali sanang palitan o ayusin ay natetingga at nabubulok sa dry dock ng base ng hukbong dagat ng ilang buwan o taon. Panibagong kahihiyan nito kay Putin matapos ang kapalpakan sa St. Petersburg. Kaya mahalaga ang mga pag-atake ng Ukraine sa Baltic. Maganda mang na-neutralize ng Ukraine ang barko ng Baltic Fleet, mas mahalaga pa rin ang simbolismo nito para sa Ukraine. Habang sinisimula ni Putin ang mahalagang pang-ekonomiya at geopolitikal na kaganapan sa Russia, mas pinag-uusapan ng lahat ang mga usok, apoy, at wasak na barkong malapit lang kaysa sa mga kasunduan. Ang ginawa ng Ukraine ay nagbigay ng napapanahong paalala na ang digmaang sinimulan ni Putin ay bumalik na ngayon sa Russia. Walang takas dito. Kahit sabihin ni Zelensky na hindi sinusundan ng Ukraine si Putin matapos ang atake sa St. Petersburg, kapansin-pansin ang timing ng mga pangyayari. Hindi ito aksidente. Tamang oras pinili ng Ukraine para pabagsakin ang Boyki. Habang sinusubukan niyang alisin ang kahihiyan sa kanyang mukha, mas malaking alalahanin ngayon ni Putin na may bagong front na nabuksan sa digmaan. Ang Baltic na rehiyon, dating ligtas mula sa mga pag-atake ng Ukraine, ay bukas na ngayon sa aksyon. Pinatunayan ng Ukraine na kaya ng kanilang mga drone na lumipad ng malayo sa loob ng protektadong rehiyon ng Russia at makapagtama pa rin ng direkta. Marami pang susunod. Ayon sa pangunahing direktorato ng intelihensya ng Ukraine, mayroon na silang drone na kayang lumipad hanggang 3,500 kilometro sapat para maabot ang malayong silangan ng Russia. Wala nang ligtas na lugar sa Russia. Siguradong ikinakatakot ito ni Putin. Hindi na niya basta pwedeng atakihin ang Ukraine ng walang ganti, lalo na sa Baltic Sea. Matagal nang binabantayan ng Ukraine ang naval advantage ng Russia sa Black Sea at nagtagumpay sila. Nawala ng serbisyo ang halos 1/3 ng Black Sea Fleet at ang natira ay nagtago na, kaya wala na silang epekto sa laban. Kontrolado na ang Black Sea, susunod namang target ang Baltic Sea. Binuksan ang bagong Northern Front na malayo sa frontline ng Ukraine. Ang anumang barko ng Baltic Fleet na papasok sa dauman na yon ay alam na may panganib na bisitahin sila ng mga drone ng Ukraine. Ang mga barko ng Shadow Fleet ay haharap din sa parehong panganib. Alam nilang delikado at maaring masunog ang langis tuwing mag-refuel sila. Ngayon, problema na ni Putin ang Baltic Sea. Ang dating hindi mapuntirya ay naging target at tanging dagdag depensa na lang ang magagawa niya. Kahit hindi nito napipigilan ang mga drone ng Ukraine. Habang nasusunog ang Boyki at tinatanggap ng St. Petersburg ang panganib, dumarami pa ang problema ni Putin sa Baltic. Sobra na ang pagbabanta ng Pangulo ng Russia sa Baltic. Bilang tugon, may malaking hakbang ang NATO sa hangganan ng Russia. Pinalalakas ang depensa ng Baltic at pinipigilan ang mga plano ni Putin na salakayin ang Europa. Alamin kung paano sa panonood ng aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhing mag-subscribe ka sa The Military Show para makita pa ang iba pang balita tungkol sa nakamamatay na deep strike strategy ng Ukraine. At maraming salamat sa panonood.